Hola kabayan! Welcome back sa aking YouTube channel or welcome sa aking YouTube channel kung ay bago pa lang dito. Sa video po pala na to ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang buhay ng isang OFW dito sa bansang Espanya bilang isang TNT. Bago po tayo magsimula, huwag pong kalimutan mag-subscribe, pahit ng notification bell button para maging updated po kayo sa susunod po nating video. So, ano nga ba ang buhay ng isang OFW dito sa Espanya bilang isang TNT? Yes po, isa po akong TNT dito sa bansang Espanya. Ibig sabihin, wala po akong legal na papel dito. Actually, galing po ako dun sa isang bansa dito sa Europe at dun po ako na-hire. Kaya meron po akong work permit, ID po siya, na nagpapahintulot po sa isang OFW na mag-travel around Europe. Basta po ay kasama po siya sa European country, sa European Union. Bale, nag-decide po ako na pumunta rito sa bansang Espanya kasi po ay hindi pa po expire yung aking work permit. Pwede pa po ako mag-travel around Europe. Kaya nag-decide po ako pumunta rito sa Spain. Medyo malakas din ang loob ko po na pumunta rito sa Spain kasi po ay meron po akong pamilya rito. At yun nga po, pagdating ko po dito, medyo pinanghinaan po ako ng loob. Kasi pagdating ko dito, as in wala po talaga akong trabaho, walang kasiguraduhan na trabaho. Nag-aantay lang po ako ng kung sinong maghanap dito at i-recommenda po tayo ng kapwa rin nating Pilipino. Actually, ang tagal ko rin walang trabaho dito. Kaya medyo dismayado nga ako na parang bakit pa ako pumunta rito. Kasi wala nga akong kasiguradong trabaho dito. Hanggang sa pinakilala po ako ng isang Pilipino sa resto na pag nangailangan sila ng extra worker ay kontakin na lang po ako. At yun po, nakapag-extra po ako doon kasi buti nga po at kumuha sila ng isang documented na worker. Nakakapag-extra po ako doon ng 2 hours per day. Siguro 2 to 3 times a week. Magkano lang po yun. Tapos minsan nasubukan ko rin po na nagtrabaho po ako bilang isang gardener sa isang bahay. Ang hirap po kasi talaga paglalakad dito na walang papel. Ang hirap makakuha ng trabaho. Kaya sumakit na rin ang ulo ko kasi paubos na yung budget ko. Tapos wala pa ako napapadala sa Pilipinas. Sakit sa ulo. Pero buti na lang may awa ang Diyos. Napakabait niya po talaga. Sa 2 months ko pong tambay rito na as in wala po talaga. May extra pala ako paminsan-minsan. Yun, panggastos ko lang po rito. Wala pa akong naipapadala sa Pilipinas. Pero buti po ay meron pong inirecommend po tayo sa dati niyang amo na kapwa rin nating Pilipino at natanggap po tayo. At nagkaroon po tayo ng full-time job bilang isang kasambahay na lalaki, Chico kung tawagin dito. Naging full-time po siya. Sa awa ng Diyos, 1 taon na rin po ako doon. At wala naman naging problema. At 1 year na lang po at mag-aasikaso na po tayo ng papel. Sa pag-aasikaso po pala ng papel, gagawan po natin yun ng separate video kung paano nga ba magkaroon ng papel ang isang TNT na OFW dito sa Spain. Kung may chance ba, gagawa po tayo ng separate video dyan. Abangan nyo po. Kaya pa-subscribe po. Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo mga kabayan ay sa bawat struggle po nating kinakaharap, wag lang po tayong panghinaan ng loob. Bale, lagi lang po natin lakasan ng loob natin at lagi po tayong magdasal kasi may awa ang Diyos. Kasi kahit ano man yung kinakaharap nating pagsubok, ipagdasal na lang po natin sa Panginoon na sana'y malampasan natin. Kasi hindi naman niya tayo bibigyan ng
ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. At nagpapasalamat po pala ako ng marami sa aking pamilya rito, sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala natin dito na kapwa rin natin mga Pilipino. Nung time na wala po tayong trabaho ay sinalo po nila tayo. Kumbaga pinatira po ako dito na aking pinsan sa bahay nila yan na walang bayad for 2 months. Walaan nyo yun, 2 months, magkano din yun? Magkano yung bahay dito? Kaya mabait talaga ang Diyos. Lagi lang po tayo lumapit sa Kanya. Mabait po siya, promise. Sa awa ng Diyos ngayon, naging normal na ang lahat. Nakapagpadala na po ako sa amin ng pang-allowance nila, ng mga anak ko, asawa ko, at the same time, yung mga magulang ko, yung nanay ko. Kaya po sa mga kapwa nating OFW yan, dito sa Europe, pag pumunta po kayo ng Espanya, pag-isipan nyo po muna ng mga 10 beses bago kayo pumunta rito. Kasi for now, napakahirap maghanap ang lalaki dito. Swerte lang po ako at nakakuha kaagad tayo ng full-time na trabaho sa 2 buwan. Yung iba dito 2 taon na, extra pa din. Meron po tayong kilala dyan. Tsaka yung gagawin po natin yung separate video, yung kung paano nga ba magkapapil dito, kung anong mga requirements. So yun lang mga kabayan. Kung nagustuhan niyo po yung video, palike naman po at subscribe. Maraming salamat. Adios!